So ayun, kumusta ulit mga boss? So welcome back ulit sa pinbagong video natin. So ayun, again and again, summer na naman, dry season na naman sa Pilipinas. Sobrang init, nararamdaman nyo na. Alam mo kung bakit andito ka, nanonood ka ngayon sa aking channel. Kasi gusto mong malaman kung anong aircon nga ba yung pinakamatipid sa kuryente ngayon. So sinasabi ko, nasa tamang channel ka. Ngayon, i-discuss ko kung paano nga ba malaman kapag ikaw ay bibili ng isang aircon, split type, na yung nabili nyo is mababa sa kuryente. Kasi alam naman natin na pag po kayo bibili sa isang tindahan ng appliances or ng aircon, is lahat ng salesman is sinasabi is matipid siya sa kuryente kasi inverter. Pero hindi nyo alam, nagkaroon ako ng vlog niyan, pacheck na lang dito at uulitin ko ngayon, ituturo ko sa inyo yung technique para malaman, kahit walang sales promoter man dyan, na pagtanungan kayo, malalaman yung mababa sa kuryente ang pipiliin yung aircon. So, paano nga ba malaman na ang isang aircon na bibili nyo is matipid talaga sa kuryente? At para hindi na kayo may scam or maloko ng mga sales promoter agent na magbebenta sa inyo nito. So, una po, lahat po ng aircon na tinitinda sa market is meron tinatawag ni energy label. Si DOE po mismo ang mismong nag-test ng energy level ng isang aircon para malaman kung tipid po ito sa kuryente. So doon po sa monthly energy consumption, makikita nyo kung ilang kilowatt po ang nakukonsume nyo sa loob ng isang buwan. So ngayon, mga boss, magbibigay ako sa inyo ng top 5 na pinakamatipid sa kuryenteng aircon split type inverter ngayon taon. So disclaimer lang, base lang to sa aking opinion. So kayo na bahala kung maniniwala kayo or hindi. Pero at least sana makatulong yung guide na to para makapili kayo at mas makatipid kayo sa kuryente sa paggamit ng aircon. So dito, mayroon tayong ilalagay sa panglima, which is si Samsung 1 horsepower premium inverter. So mayroon siyang 108 kilowatt per hour sa 9 hours na paggamit sa isang araw. So ngayon, kukumpute natin to para malaman kung magkano yung singil sa kuryente sa isang buwan. 108 lang, ita-times po natin to sa 10 pesos. Kasi 10 pesos sa atin ang singil ng Meralco per kilowatt natin. So lalabas yan is 1,080 ang konsumo ni Samsung sa modelo na ito. Ang susunod naman po is si Carrier. Yung modelo niya is yung 42CA00930. So ang kanyang monthly energy consumption is 94.50. So ita-times mo yan sa 10 is lalabas yan. Ang monthly consumption niya is 945. So mayroon na po tayong pangatlo. Yung pangatlo natin is si Kulin. Yung model number niya is yung KSG-I WF10. So 1 horsepower split type to. So kung nakikita nyo, meron po siyang 91.1 kilowatt per hour sa monthly energy consumption. So 9.1, ita-times natin sa 10, 911 pesos yung magiging konsumo niya sa loob ng isang buwan sa 9 hours sa paggamit. So ayun, meron na po tayong pang-apat. So of course, mawawala po ba si Panasonic? So model number niya is yung CSX PU9WKQ. 1 horsepower din po ito. So nakikita nyo naman, meron siyang monthly energy consumption na nakonsumo ng 90.4 kilowatt per hour. So ang gagawin natin, 90.4 times 10 natin. So ang gagawin niya is 904 yung kanya na konsumo sa kuryente sa loob ng isang buwan. So, syempre, yung pinakalas natin na babanggitin, so kilala natin to, si LG na gumagamit ng dual inverter aircon. So, meron silang nilabas na latest model, 2024. Model niya is HS09IPX2 na 85.0 yung kanyang monthly energy consumption. So, gagawin natin 85.0 times 10 natin. So, alam naman natin, 850. So, 850 yung magiging consume mo pag LG ginamit mo sa loob ng isang buwan. Yun lang. So yun, again po, lahat ng binanggit ko dito and then diniscuss ko is disclaimer lang. So, base lang yun sa na-research ko and then sa opinion ko. Yun kasi yung nakita ko sa DOE. So, pagpasensyahan nyo na ako may brand kayo na gusto na hindi ko nabanggit. Kasi yung binanggit ko talaga as yung top 5 brand lang naman dito sa Pilipinas. Yung iba kasi hindi ko na binanggit. So, pagpasensyahan nyo na. Pero yung pinaka-purpose ko dito, kaya ako nag-discuss ng ganito, is para mag-guide kayo and matulungan kayo na makakuha ng aircon na matipid sa kuryente, lalo sobrang mahal ng singil ng kuryente dito sa Pilipinas. So sana po may natutunan kayo.
So yun lamang po mga boss. So sana nakatulong po yung aking vlog para sa pagpili ng aircon, lalo ngayong summer. So kung nagustuhan niyo po yung aking video, huwag niyo kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video yung aking gagawin, lalo ngayong summer. So peace out!